Alamin naman natin ang latest update sa mga kababayan natin sa Israel, Gaza at Lebanon. Atin pong makakapanayam si Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Yusek, magandang tanghali po. Magandang tanghali sa inyo lahat. Okay, unahin ko na po itong 6 na kababayan nating bumalik sa Gaza Strip. Kamusta po ang lagay nila ngayon at ano po ang detalye bakit po sila bumalik sa Gaza? Well, Gaza Strip, no? Bumalik sa Gaza City, yung pinakamalaking lungsod doon, no? Unfortunately, yun ang sinasalakay ng Israel ngayon. Nasa southern Israel na itong 6. Actually, 8 sila, pero 2 doon Palestinian citizens, no? Yung mga asawa or kamag-anak. Bumalik na sila, nag-decision sila bumalik nung mga nakaraan na ilang araw, no? Dahil naiinip na sila, hirap na raw sila sa southern Gaza maghintay para payagan ng tungod yung mga dayuhan, no? Papasok ng Israel. Tapos masikip yung lugar nila doon eh. Kaya bumalik sila sa kanilang tirahan doon sa Gaza City. Kahit na tutol kami doon, no? Yung bahada, sinabihan sila, huwag kayo pumunta. Pero pumunta pa rin. Kaya nandun sila. Pero ang mabuti naman na balita, yung silang 6 at saka yung 3 pa na talagang nandun, natili doon, kasama doon isang madre, safe naman, no? Wala, uninjured sila. Ganun pa man, alam natin na hindi maganda yung sitwasyon doon dahil nasa pag-atake ng Israel sa mga Hamas targets. So, we hope they will be okay. Lahat ng ibang mga Pilipino ay nasa ibang lugar ng Gaza sa mas matiwasay o walang panganib na lugar. Pero itong 6, kusang loob sila ng desisyon na bumalik. Yusek De Vega, may update naman po ba tayo sa 2 Pinoy na nawawala pa? Posible po bang kasama ang mga ito sa mga hostages ng Hamas? Wala po tayong update pero yung nga po, posible na kasama sila sa mga lagpas sa 200 mga hostages dahil po ay hindi pa sila natatagpuan sa Israel. Ngayon, hindi natin gusto ayaw natin maalarma dahil hostage sila, maaring hostage sila. Ganun pa man, mabuti yun kaysa patay kasi merong mga 200 na mga namatay sa unang pagsasalaki ng Hamas, pagpapasok ng Hamas sa Israel noong ika-7 ng Oktubre. Meron pa 200 lagpas na unidentified bodies sa Israel. Ngayon mismo, chinecheck pa ng Israel kung kasama kung in-identify pa, sana hindi makasama yung 2 Pilipino. So, mas mabuti pa siguro na nasa Gaza sila kung kaysa naman namatay, no? Meron naman positive news kasi unti-unting nagpapalaya yung Hamas at saka mukhang hindi naman pinapatay yung hostage. At sana matuloy na mapalaya na lahat. Nananawagan tayo doon or masagip ng mga Israeli kasi yun ang isang balak daw nila. Yusek, ano po kaya ang dahilan bakit hindi nagbubukas ang borders ng Egypt para makatawid ang mga nais umalis ng Gaza? At sa kasalukuyan, ilan po ba ang Filipinos in total ang naghihintay ngayon sa pagbubukas nito? Right now, mga 57 ang nasa Rafah crossing. Out of 136 Filipinos, mga 57 ang nasa Rafah crossing. Sa madaling salita, kung magbukas ngayon mismo, papasok agad yan. Makakatawid agad sila, handang-handa na. Yung iba, maliban sa Siyam na binanggit ko kanina, nasa mas malapit sa border, no? Sa southern Gaza. I mean, maliit lang naman ang Gaza Strip, no? So kung tinawagan na sila, sinabihan na magbubukas, kaya nilang makarating doon in a few minutes, no? Within 20 minutes, nandun na sila. Ngayon, bakit hindi nagbubukas? Matagal nang sinasabi ng mga otoridades ng mga kinaukulan ng bansang Israel, ng Egypt. Well, kasi nga sinisigurado nila walang terorista na labas or papasok sa Egypt. Ganun pa man, nananawagan na yung world community na dapat makapasok yung humanitarian aid at makalabas na yung mga civilian, mga hindi mga Palestinian, no?
Ang positive news may positive news ako dahil ang balita is unti-unti nang bubuksan ng Egypt kasi tatanggap na sila ng mga sugatan na Palestinian na walang access sa medical care, no? Kaya ang ating embahador mismo, ang ating sugo sa Cairo, si Ambassador Ezetin Tago, ay nakikipag-ugnayan sa kanilang Ministry of Foreign Affairs para buksan na yung crossing pati para sa mga Filipino. Nasa kanila na yung mga detalye, mga pangalan ng ating mga mamamayan na gustong tumawid. Okay. Sa mga Pinoy naman po na nasa Rafah border at nag-aantay, kumusta po ang kanilang supply ng pagkain at iba pang pangangailangan? May assistance po ba silang natatanggap mula sa Israel o maging sa Egypt government? May natatanggap sila from the international community. Kaso, ang problema po, nag-aagawan nga. May pumapasok, may humanitarian aid, pero nag-aagawan para sa simple things including bread, no? Tinapay. Ang sabi ng Arabic bread, no, yung kinakain nilang tinapay parang pita bread, no. Ang sinasabi ng ating embahada sa Amman, meron silang pagkain pero kailangan hindi sila malakas kumain, dapat itipid, no? Dahil scarce yung resources. Ang problema nila yung supply ng kuryente na limitado. So mga 4 hours a day lang sila nakakagamit ng kuryente. At yung pati tubig, potable water, problema po to ng lahat ng mga nanirahan sa Gaza Strip ngayon, tubig. So may pumapasok, we're coordinating with the United Nations agencies doon, yung OCHA, which is the Office of the Coordination for Humanitarian Assistance. At saka, sana may pumasok pa kasi may mga pumapasok na aid pero kulang pa raw, no? Kailangan natin maalala, nung pumunta sila sa Gaza, sa Rafah crossing, almost 20 days ago yun. Okay? Nakala natin lahat na makakatawid na sila noon. Tapos nagkaroon ng bolilyaso, nagkaroon ng bureaucratic or complication pa. So, ang problema, kaya hindi kompletong supply sila. However, ang advantage is, mga tiga-Gaza yan, kinakasanayan na nila, sabi ni Ambassador Wilfredo Santos sa Jordan, yung ating ambassador accredited or in charge of Palestine, no? Sabi niya, they are resilient. Alam nila paano mag-sharing, makahanap ng paraan na mabuhay, no? Yung 6 lang doon kasi napakasikip daw ng lugar nila doon sa Southern Gaza, kaya sila bumalik. Kaya pagdasalan natin kasi may yung positive news nga, maaari, ito sabihin ko na, sana itong weekend nakalusot na. Okay, ilan po sa ngayon ang bilang ng mga Pinoy na pinaniniwalaang nasa Gaza pa rin sa mga oras na ito? There are 136 registered Filipino nationals. Now, hindi lahat yan galing Pilipinas, no? In fact, yung original galing Pilipinas, maaring less than 30, no? Ito yung mga Filipina women na nag-asawa ng Palestinian, mga kaklase nila noong 1980s o 1990s. Tapos pumunta sa Gaza. Ngayon, yung mga anak nila na half Palestinian, may Filipino passport din o Filipino citizenship. Yung mga ibang anak dito, lumaki na, lagpas 20 anyos na o 30 anyos, may anak na rin. Bali, apo ng original Filipino immigrant. 136 ang Philippine nationals, pero karamihan doon are Palestinian ethnicity. Kaya ko lang sinasabi yon para paliwanagin kung bakit gusto ng karamihan manatili pa doon. Out of the 136, nawalan tayo ng kontakto sa kanila, ng contact nung Biyernes dahil pinutol yung telecommunications, kung naalala nyo sa balita. Bumalik nung linggo, pero unti-unti lang. Nakapag-contact na yung ating embassy sa 126. Sabi ang 26 mo, 126, ang may contact na. So 10, isang pamilya ng 10, hinihintay pa natin o inaasahan pa natin makontak yung ating embassy o maabutan ng embassy natin. However, sa palagay natin ng embassy, hindi sila kasama sa mga namamatay ngayon kasi yung nangyayari yon sa Gaza City o sa Northern Gaza. Lahat ng mga to nasa Khan Yunis or
Southern Gaza, malapit sa border, so malapit sa Rafah. So, tingin namin baka naputulan lang sila, wala lang silang internet or what, no? Sana po. So, 136 Filipino nationals, 126 accounted for. Okay, puntahan naman po natin yung ating mga kababayan dyan sa Southern Lebanon. Kumusta naman po ang kanilang lagay dyan at ilan po ngayon sa kanila ang humiling na mailikas mula dyan sa Southern Lebanon? Yung mga sa Southern Lebanon, hindi abot ng 100 sila. Yung iba nag-evacuate, yung iba natili doon. Kasi sabi rin nila, kinasanayan na rin nila na nagbabakbakan palaging Hezbollah galing Southern Lebanon. By the way, Hezbollah, hindi yan Lebanese military, no? Kailangan nating paliwanagin yan, no? Hindi nagigera yung Lebanon mismo laban sa Israel, yung Hezbollah, isang group doon, no? Na tinutuloy ang terorista, no? Okay, at saka yung Northern Israel bumabawi. Kasi kinisanayan na nila. Ganun pa man, there are at least 165 Filipinos awaiting repatriation. Ang sabi ng ambassador natin doon, si Raymond Balatbat, about 112 kailangan ng kunin yung permits at makakaalis na. In fact, itong Biyernes, may darating na first batch pero mga 5 o 6 lang sila. Tapos sa Biyernes mismo, sa Lebanon may dilikas pa. So unti-unting makaka-uwi na sila. Ngayon, bakit 100 lang so far? Kasi ang sinasabi ng mga 70,000 Pilipino sa Lebanon, wala namang gera daw eh. I mean, may konting sa South, pero yung situation sa Beirut, parang business as usual. Kahit na may tension, yung mga ibang embassy, sinasabi, umuwi na yung kanilang citizens. Sila, sabi na, may trabaho kami dito. Kahit na walang papeles yung karamihan sa kanila, sabi na, mabuti na raw, nandun sila, kaysa mamatay raw sa gutom, mas mabuti mamatay sa gera daw. Palagi namin naririnig yan kung may gera. However, mabuti may mga tumutugod din sa ating pananawagan na maganda na kasi meron tayong repatriation program fully paid for by the government. Pagdating ng Pilipinas, aalagaan sila ng DMW at ng OWA, pati DSWD, TESDA, iba't ibang ahensya, DOH, para bigyan sila ng assistance. So we hope mas maraming sasagot dito at makauwi. Sa kabuuan, Yusek, ilang kababayan po natin ang ating inaasahang makakauwi ng Pilipinas sa ngayon? Opo. So bukod sa 112 ngayon sa Lebanon na hinihintay pa natin ng papeles, I mean, normal flights to, no? Hindi tayo padala ng aeroplano kasi may commercial flights pa. Meron na tayong nauwi na mga 121 na Filipinos from Israel, no? Kasama doon 2 sanggol. Okay. So, ang mangyayari, meron pang lagpas 100 na naghihintay ng repatriation from Israel. Ayon to sa ating Migrant Workers Office to, nagkikipag-unahin. Kasi all of government approach to, no? DFA, DMW, OWA, nagkikipag-cooperate dito. So, lagpas 100 pa. At tuloy-tuloy na yan, meron ding darating na batch, I believe, around November 6. Pwede natin ma-consult yung si Mr. Hans Kakdak ng DMW. Bayad to ng OWA. So, bilangin natin. Kasi malaking batch sa Israel malaki. Every time may inuwi tayo, umabot ng 20, 30 o 50 per batch. So, o lagpas. So, itong 143, we can expect it in the next few weeks. Mensahe na lang po sa ating mga kababayan bago po tayo magtapos, Yusek. Well, mga kababayan natin, habang bibisitahin natin ating mga minamahal sa buhay na wala na sa atin at saka pinagrarasalan natin sila, pagrasalan din natin yung ating mga kababayan na nasa rehiyon, no? Sa Gaza, sa West Bank, Israel, Lebanon, na matanggal sila sa panganib at kung makauwi na yung mga gustong umuwi at matagumpay yung ating repatriation efforts, no? Pagrasalan natin na buksan na yung border. Ganun pa man, nandiyan ang pamahalaan, handa na tulungan lahat ng ating mga mamamayan at kahit hindi lang para paglikas ng lugar noon at pag-uwi, hindi, pati pagdating dito, bibigyan sila ng ayuda. Nandiyan tayong lahat sa ilalim ng pamumuno ng ating Pangulong si President Bongbong Marcos. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga Pilipino.
Maraming salamat po sa inyong oras, Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. I'm sorry.